ang isang guro sa Masambong Elementary School sa Quezon City. Alam niyo ang Quezon City, dami hong baha rin nangyari kahapon. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Masambong Elementary School. Makakausap natin si Mark Evan Evangelista. Mark, good morning. Si Danny Buenate sa Kabayan. Hello po, Sir Danny. Good morning po. Okay, thank you very much, Mark, sa oras. Ito bang Masambong Elementary School, saan exactly ang location nito, Mark? Nasa YNN Malasimbo Street po, Barangay Masambong. Pero para mas familiar po, sir, lahat, nasa kanto po kami ng Del Monte Corner, G. Araneta Street. Kami po yung nasa likod ng Serious Median High School. Naku, yung G. Araneta Avenue, yan ang very notorious when it comes to flooding, di ba? So kahapon, alam ko, matindi ang baha dyan. So, kamusta ho ang karanasan ho ng mga estudyante natin? Kahapon yata, late na rin ho yata na suspende ang klase dyan, Mark? Opo, sir, kasi marami pong na-stranded na, hindi lang po makabata, maski kaming teacher din po na-stranded kasi pwede naman po kami lumabas via Del Monte Gate. Nga lang po, idadaanan din po namin, baha rin po, kaya na-stranded po talaga kami. Kaya nga, so for now ho, so, I would assume, no, kanselado ang klase ngayon, Mark? Opo, sir, asynchronous po lahat kami ngayon. Okay, yung bang Masambong Elementary School, ang mga ilan ng mga estudyante nyo dyan, yung population nyo? As of July 2026 report po, sir, nasa 1,600 plus po mula kinder hanggang grade 6 po. Kinder hanggang grade 6 po. So, ibig sabihin, kahapon, pumasok ba mismo sa school premises ang baha? Opo, sir, talagang ito pong classroom ko sa first ganun floor. Ba? Gabewang. Gabewang? Yung loob ng classroom? Oo. Opo, medyo mataas na po ito, sir, kumpara po sa mga rooms na nasa mas mababa pa po. Wow. So, yung mga, anong oras yun, yung pumasok na yung baha? Kasi talagang marami ho na bulaga dito sa bagsak sa sobrang daming ulan eh. Di ba, Mark? Opo, sir. Mga 12:30 po, 12:30. tumataas na po yung tubig dito po sa ground. Then, bandang alauna, ito pong main gate po namin, nakasarada bukas ito para hindi pumasok po yung basura galing labas. Talagang hindi na po kinaya yung pressure ng basura, pati yung volume ng tubig baha. Talagang bumukas po talaga. Napipinga po yung lock. Then talagang pumasok po, papasok yung tubig. Kaya parang nagbistula siyang wave pool. Talagang umalon talaga ho rito sa loob. Ayan ho, pinapakita namin video ngayon para doon sa mga merong monitor. Ito ho yung loob ng Masambong Elementary School na talagang pinasok ho ng baha. G. Araneta, talagang area yan na talagang bahain. No? Pero yung time na yon, merong mga estudyante, hindi pa ho suspendido ang klase noon, di ba, Mark? Parang ang QCLGU po, sir, nagsuspend na po around 10. Kaya may mga parents na po. May nakauwi na. Oo. Opo, pero still may mga wala pa rin pong sundo. Kasi nga po, nung panahon na yon, yung mga parents po kasi nila, galing Barangay Manresa, binabaha na rin ho sa kanila. Pero yung kayo, katulad ninyo, yung mga teaching staff, yung mga teachers, karamihan naiwan pa sa eskwela? Mga ganong oras? Oo, naiwan ho kami, lalo po kami mga may motor, sakyan, may mga dalawang sakyan pong nalubog. Then yung motor ko rin po, ngayon, nabasa na rin. Inangat nga ho namin, ibinuhat namin papunta second floor eh. Sa tindi po talaga. Wala po nag-aakala, sir. Oo. For now ba, Mark? Hello? Mark? Hello po, sir. Narinig mo ako, napuputol Opo. Pero Mark, ikaw ba, taga saan ka? Taga G. Araneta ka rin ba area? Malapit ka lang dyan? Taga Bagong Barrio, Caloocan po ako. Pero yung dadaanan ko po kasi, sir, pahain din. Kaya isa rin tinamaan din yung Caloocan. Pero yung pag-usapan natin, itong Masambong Elementary, for now ba, ano ba ang balita mo? Humupa na yung baha dyan sa area? Humupa naman na po, sir. Wala naman na tubig. Pero putik, basura, may mga upuan, mayroon pong kahoy, talagang troso, may mga kutsyon. Yan, sinend ko po yung mga, until now po, naglilinis po kami kasama po yung school principal namin, nagkukuskus din po rito sa baba. Lahat po kami rito, may mga volunteers din po na mga kabataan, mga parents, na pinaharin sila pero willing din po tumulong na maglinis din po sa school. Matindi ang problema nyo. Talagang, alam mo, baka nga yung mga estudyante, baka mga iba, at saka siguro yung mga kasama mo na teacher, baka lumusong sa baha, tutukan nyo itong itong leptospirosis na posible na naman na, di ba, dumami ang kaso.
Opo sir, actually kahapon po ako lumusong din. Then Oo. yung may co-teacher ho kami na Oo. natrap na talaga siya dito sa first floor. Buti nakita po ng security guard. Mm. Meron bang Mark, kasi may pinapakita kami mga video, may mga sasakyan ba na lumubog? Diyan sa loob ng Opo. campus? O sa Sa loob labas? po ng school, sir, Oo. mayroon po 2 na sasakyan Oo. na lubog. Tapos sa labas po, along Wayan and Malasimbo Street, talagang tuktok na lang po yung Grabe. nakikita. Grabe, no? So, pero medyo mukhang mataas yata. May, ilang floors ba itong Masambong Elementary School? Four po, sir. 4 po. 4 na palapag. So, ibig sabihin, ang talagang tinamaan yung first floor, yung pinaka-ground floor. Yung mga Opo. may ilang classrooms yun? Bali, sumatotal, sir, 10 classrooms po ang nabaha. Ayun. So, yun ang kailangan talagang malinis dahil nga sabi nyo. Pero may mga importante bang mga kagamitan doon na talaga naman buo na i-save naman so far yung mga gamit? May mga nabasa po talaga gaya ng mga libro. Pero yung mga TV po kasi, katulad kahapon po, nung medyo bumabaha na, talagang binilisan na po namin yung makasama ko. Inakyatan na yung TV nila. Yung TV ko naman po, tinali ko na sa bintana para hindi tangayin. Kasi may Opo, mga yun naman opisina kayo dun no? Yung opisina nyo sa ground floor, yun, inabot yun, no? Ganon. Wala naman po, sir, opisina kasi nga po dahil kanina kaming binabaha rito sa Masambong. Mga classrooms po talaga yung tinira. Pero, ng habagat. Yeah, Mark, based on your experience, kasi alam ko, gumagana na raw yung pumping station malapit dyan at saka di ba may mga pronouncement na hindi naman ganun ibig sabihin pag bumaha hindi na ganun katagal. Pero matagal ka na rin ba nagtuturo dyan sa Masambong Elementary School? Opo, sir, since pandemic pa po ako na dito. Sige. Okay, para i-compare mo lang sa nangyari ngayon at saka yung previous na, di ba, mga pag-ulan o pagbaha. Mas matindi ngayon? Actually, sir, pasalamat po kami kasi itong school po namin, mayroong water impounding system dito po na bagong gawa lang ng LGU. At nitong mga nakaraang linggo na nag-uulan, hindi na po kami binabaha, unlike po before, unlike nung karina na lagpas tao. Pero dahil nga po talaga sa tindi ng ulan, sa binagsak yung dami ng tubig, hindi na rin ho kinaya ng water impounding system namin. Pero ikukumpara ko, sir, pasalamat na rin ho kami. Meron kaming water impounding system. Kasi kung wala po, baka lagpas tao na rin po yun. Mark, thank you very much sa oras at syempre makikibalita kami sana medyo gumanda na ang panahon at makabawi naman ang mga estudyante dahil ang daming kanselasyon ng mga klase. Opo, sir, pwede ba mananawagan saglit lang po? Sige, quick lang. Mark, sige, go ahead. Kailangan lang po namin ng bumbero lang po para malinisan lang po ng school. Yun lang po. Okay, sige. Okay, tama-tama. Makakausap natin susunod yung mga taga Quezon City naman, no? RDMMO. Anyway, salamat. Salamat, Mark, sa oras. Salamat, sir. Salamat po. Yan ho si Mark Evan Evangelista, guro sa Masambong Elementary School, Quezon City. At ngayon naman, tuloy-tuloy na ho tayo at pinag-uusapan nga yung itong Quezon City ay makakausap natin ngayon via Zoom. Spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office.